Good morning, ano po. Papunta po tayo sa Pretil Market para ibahagi ang salita ng Diyos, ano? Kasi po, yung salita ng Diyos, isa sa mga pinag-uutos ng Panginoong Yesus na ibahagi sa mga tao. Saan man merong mga tao, wala po tayong pinipili. Kasi sa palengke po, ay talagang maraming tao na mamalengke. Na po, kaya mabuting bagay na i-share natin sa kanila. Kasi po sa mga pangangaral po sa palengke, marami pong binago ang Diyos na mga buhay. Yung dating mga masasama, nang sila po ay nakapakinig na salita ng Diyos, sila po ay mabago o binago ng Panginoon Diyos, ano? Kaya napaka-importante ang pangaral na salita ng Diyos sa public, sa lalo na sa maraming tao, ano po. Kaya yan, ano, magsisimula na tayo, ano. By the way, ang ginagamit ko po palang Biblia, yung poemen, ang Biblia ng mga pastor. Ito po ang ating gagamitin ngayon, ano po, sa aking pagdadala ng mabuting balita sa harap ng mga tao. Lalagyan na po natin ng speaker, ano, para malakas, kasi public na po, maingay, ano. Ito, purihin ng Panginoon, ano po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Diyos ay aking pong isi-share sa inyo, ano, upang ganon makapakinig naman po tayo, ano. Baka nagtataka naman kayo, bakit kailangan ipangaral pa salita ng Diyos sa mga kalye? At pinag-uusapan po, sabi ni Jesus, Marcos 16, ipangaral ninyo ang salita ng Diyos sa mga tao. Ipangaral sa lahat ng tao. Kaya yung public, itong kalsada, may mga tao. Kaya hindi po masama ipangaral ang salita ng Diyos. Nagiging masama lamang ang salita ng Diyos kapag ang tao talaga pong malikot ang utak o ang kanyang isipan. Ano po? Kaya ngayon, sisimulan po natin ng pagbabasa ng Biblia ngayon. Dito muna po tayo magsisimula, ano? Ayan. Purihin ang Panginoon, ano? Ayan po, ano? Isang mga po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa kaya po sa isip po tayo, pupunta tayo ng Pretil Market o bahagi ang mabuting balita ng Panginoon Diyos. Ito po nakalagay sa Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagbibigay o salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ano po? Ibig sabihin yung sinalita ng Diyos. Dapat tayo magbuhay. Kapila, wala din. Ano po? Yan po yung batas na binigay ng Panginoong Yesus na dapat po tayo mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Diyan po ko halo. Pag tinola. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Kung nabubuhay ka sa pagkain na araw-araw, umaga, handusal, tanghalian, hapunan, merienda pa sa gabi. Dapat lamang na mabuhay po tayo sa salita ng Diyos.
Ano po? Paano ka mabubuhay sa salita ng Diyos? Bago ka man lang kumain, kaibigan, ipag-pray mo ang iyong kinakain. Kasi yung kinakain mo, binigay ng Diyos yan. Naalala niyo po yung turo ng Panginoong Yesus? Ama namin, sambahin ang ngalan mo. Bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Kahit hindi ka humingi ng pagkain sa Diyos, talagang bibigyan ka. Kasi nga tayong mga nilikha ng Diyos ay tao, nilalahanan tayo ng Diyos ang ating pangangailangan sa buhay araw-araw. Hindi lang po pagkain, lakas. Yang lakas natin galing sa Diyos, yung talino natin galing sa Diyos. Ano man ang katangian meron ka, lahat yan bigay ng Diyos sa iyo. Para saan? Para gamitin mo sa pangalan ng Diyos. Yan po ang purpose kaya tayo nilikha ng Diyos. Upang siya ay parangalan sa pamamagitan ng buhay na kanyang binigay sa atin. O nanay, good morning. Si nanay po, ayan po si nanay o. O, nakapula po siya. Happy Valentine, nanay. Ang month of February daw po, walang katapusan ng pagmamahal yan. O, sige nanay, sisigi muna ako, no? O, wag ka naman magtampo ngayon, ha? Ang ganda ng mga ginto. Ang ganda ng mga ginto mo. Ayan po si nanay, kaibigan natin. Nagtitinda sa palengke. Ano po? Purihin ng Panginoon. Kaya po ang buhay binigay ng Diyos. May purpose po ang buhay nito. Yung buhay ninyo, may purpose ang Diyos dyan. Ang malaking problema lang po, ang buhay ng tao, ginagamit sa kademonyoan. Ano po siya ibig sabihin? Siya po rito, siya po roon. Di po ba, bisyo rito, bisyo doon. O kanino mo ginagamit ang katawan mo, nabigay ng Diyos. Eh di sa demonyo. Kaya nga sabi ko, kademonyoan eh. Iinom ng alak, barkang demonyo. Eh di ba demonyo din? Dapat po ang buhay natin gamitin natin sa Diyos. Kasi po, sa Diyos nang galing yan. Ano po? Kaya sabi ni Apostol Pablo, yung katawan natin, hindi natin paghahari, kundi paghahari ng Diyos o pagmamayhari ng Diyos. Maliwanag, kung paghahari ng Diyos yan, pwede gamitin natin sa Diyos ang buhay natin. Ang nangyayari po, ang buhay ng tao, imbis na gamitin sa Diyos, kanino ginagamit. Dito po tayo ngayon, pumapasok na tayo sa Federal Public Market. Ano po? Kung mapapasin nyo po, very busy sila dito kasi nga po ginagawa ito. Kasi nasunod po noong April yung retail market. Apa mo ba yun? Ngayon ginigaba nila, ngayon pasamantala nasa Arbosa po sila. Sa Arbosa Street. Ano ginagamit muna po pansamantalang palengke. At ngayon inahayos po nila yung mga install. Para lahat happy. Ang kinalaman dyan. Ano po? Para lahat masaya. Wow! Kaya balik tayo sa haral, ano? Ang sabi po, ang buhay natin bigay ng Diyos. Kung bigay ng Diyos, gamitin natin sa Diyos yan. Upang ang Diyos po ay ating mapaparangalan. Babasa po ako ng talata sa Biblia para sa ano po, information, malalaman po ninyo, ano? Ito ilalagay ko lang po natin ang video, ano? Ayan, ito po ang Biblia. Ang gamit ko po, poemen. Ang Biblia ng mga pastor. Naiwalay lang eh. Ito po, inaanap natin, ano?
maganda eh. Ang sabi ni Apostol Pablo, unang Korinto 6, 19, 20. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. 5:30 pala alam mo. Verse 20. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ayun. Ano po ang purpose? Bakit binigyan tayo ng katawan ng Diyos? Upang gamitin natin sa kanyang karangalan. Ngayon, ang tanong, Naiwalay siya. paano mo mapaparangalan ng Diyos? Simulan mo sa Ben! pasalamat sa panalangin. Ano po? Unang Tesalonica, Nasaan yan? chapter 5, verse 16, 17, 18. Na kung saan nakalagay doon, palagi kayong magpasalamat. Sabi ni Apostol Pablo sa Diyos, sa panalangin. Sa ganong bagay, lahat ng bagay meron ka. Halimbawa, kumain kayo ng almusal. Bago ka man lang mag-almusal, pasalamatan mo ang Diyos. Kaya na sinasabi ko, sinabi ni Jesus, ano po, Ama namin nasa langit ka, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Alam niyo po, kahit hindi kayo hingi ng pagkain sa Diyos, binibigyan kanyang pusa. Dapat pasalamatan mo siya. Doon mo mapaparangalan ng Diyos na ina-appreciate mo yung gawa niya. Nandito pa rin po tayo sa loob ng Bethel Public Market. Ito po kinatatayuan ko po, Herbosa Street ito. Kasi po nasunog noong April yung building. Kaya para makapagpatuloy po sa hanap buhay yung ating mga kababayan, dito muna po sila pansamantala nilagay. Sa Herbosa Street, corner 1 Luna. Para naman tuloy-tuloy po sila makapamuhay, ano. Ayan. Abang yung dati pong retail market na nasunog, ginigiba na. Bigla sabihin, pagagawa po tala ng bago yon. Ano, tuloy tayo. Paano mo mapaparangalan ng Diyos sa iyong buhay? Simple lang. Sa pamamagitan ng pasasalamat. Ugaliin niyo po magpasalamat sa Diyos. Ano po? Malaking bagay po yung nagpapasalamat kayo sa Diyos. Yun lang pong inyong mga kakilala, kapag binigyan kayo ng anumang bigay nila sa inyo, kung todo-todo yung pasalamat ninyo sa kanila, yung buhay mo, ngayong umaga, ginising ka ng Diyos. Dapat, nung ginising ka ng Diyos, nasa higaan ka pa lang, nagpasalamat ka na. Ang masakit, hindi mo man lang alalang pasalamatan ng Diyos, kundi ang anong anak mo. Antimano, gusto mo mag-almusal ka na. Ano po? Babasahin natin uli, ano? Ulitin natin. Ito po, unang Korinto 6, 19, 20. Sabi po ni Pablo, babasahin ko po, ano? Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Verse 20. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Si Pablo din po nagsabi, unang Tesalonica 5, 16, 17, 18, paano mo mapaparangalan ng Diyos? Ito po, babasahin ko po, ano? Si Pablo rin po ang nagsulat. Amen. Mag-alala kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung palang pasalamat sa Diyos, kalooban ng Diyos.
Kapag nagpasalamat ka sa Diyos, nakakasunod ka sa kalooban ng Diyos. Pero pag hindi ka nagpapasalamat, hindi ka nakakasunod. Ito po ang Biblia. Ang gamit ko po, Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Ayan, tuloy tayo. Yan palang pasalamat, kalooban ng Diyos. Ang problema, kapag binigyan ka ng pagkain ng Diyos at hindi mo namang porsonada, hindi mo man lang mapasalamatan ng Diyos, kundi nagre-reklamo ka. Hindi pa ganun ang ugali ng tao. Saking hindi marunong magpasalamat, hindi niya alam, i-appreciate ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Isipin niyo po, natulog tayo na gabi, hindi man lang kayo nagpasalamat sa Diyos, pero iningatan kayo ng Diyos, at ngayong umaga, ginising kayo ng Diyos. Pagkatapos, hindi mo pasasalamatan ng Diyos, ibig sabihin, mas magaling ka pa sa Diyos. Sa bagay, sa Bible, si Satanas man nagpapanggap ng Diyos. Nagpapanggap. Kaya yung hindi marunong magpasalamat sa Diyos, mga halagad kayo ni Satanas, mga demonyo kayo. Yung timbangan ha, inuulit ko, kailangan parehas ang timbangan. Galitan nyo sa timbangan na hindi parehas. Tandaan nyo, titimbangin din kayo ng Diyos sa langit. Kung ang timbangan nyo, dito pa lang, kulang-kulang na. Meron nakapagbulok sa akin kahapon. Kinumusta ko siya. Alam niyo ano sinabi niya? Ayun, ang dadaya naman sa mga timbangan yung nagtitinda sa palengke. Laman ng palengke yun. Nagsubok sa akin. Ano sabi niya? Yung timbangan nila, hindi po parehas. Kaya kung hindi parehas, gawin nyo ng parehas. Lumabang kayo ng parehas. Tama yun. Yung presyo gusto nyo, binabayaran ng customer. Halimbawa, sinabi mo, ang kilo ng paninda, 100. Ang tao babayaran 100. Pagkatapos, kukulangin mo ng 1 buwit. Hindi po maganda yan. Nakadilaw na yan. Ngayon, hindi ko po kayo kilala. Hindi nyo rin ako kilala. Ang Diyos alam ng ginagawa ninyo. Babasahin ko kung makapagtatago kayo sa Diyos. Eto. Yun, sabi, magdurugas daw po. Nakakatawa po sila dito, sila, nagbubulgaran, nakabantutan. Ayun, lumalabas po yung papasa muna tayo, Ito po, Hebreo 4:13. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay ayan at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ibig sabihin, lantad ka, kaibigan. Sige, mandaya ka. Akala mo ba makabubuti sa iyo yan? Pagdating ng araw, tatakali ka ng Diyos sa langit. Wala ka na magagawa. Pagkikita yung video, yung timbangan mo kulang ng guhit. Ayan, po. Nagsusumbungan na po sila. Halatang halata. Kung sino po sila. Good morning, mga kaibigan. Itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Tuloy tayo sa pangangarap. Ang sabi ng kasulatan, yung ating katawan na binigay ng Diyos,
ay gamitin natin upang maparangalan ng Diyos. Ang problema po, ang tao po, imbis na parangalan niya ang Diyos, anong ginagawa ng tao? Siya burito, siya buroon. Bisyo rito, bisyo doon. O hindi ba totoo yan? Lalo na yung mga lalaki, tunay na lalaki, alak dito, alak doon. Babae dito, babae doon. Lalaki dito, lalaki doon. Akala nyo po ba mabuti yan? Akala nyo lang. Akala nyo lang. Pero totoo yan, kademonyuhan yan. Kaya po tayo nangangaral. Alam nyo po dito sa palengke, sa maraming public market, kami lang po nangangaral. Libutin nyo po ang buong Pilipinas. Pag meron kayo nangangaral, nakita nangangaral sa palengke, kasamahan po namin sila. Pero biyaya ng Diyos, ang dami na bago ang buhay sa palengke. Yung mga masasama, naging mabait sila. Yung mapagsamantala, hindi na po sila nananamantala kasi takot na sila sa Diyos. Ano po? Pero yung walang niya, talagang walang niya yun. Kaya sabi ng tao, napaka-walang niya mo. Ito mo, napaka-walang niya mo. Maraming walang niya, napaka mo. Kaya tandaan po ninyo, ang katawan natin, ibinigay ng Diyos para gamitin natin sa mabuti. Hindi natin gagamitin ang ating katawan sa masama. Ayan, nandito na po tayo sa Wanluna na Street. Yung nasa likuran ko po, papuntang Divisoria. Ano? Ayan, papasok na naman dyan tayo dito sa Retail Market sa kabila. Kasi kanina po, nandun tayo sa kabilang ali. Ayun, nandito naman tayo na kung saan, ayan, para makita nyo nasa labas tayo. Ayan po yung Jollibee. Ano? Yan. Balik tayo sa ating paksa. Ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw. Alam niyo po, kung nabubuhay kayo sa salita ng Diyos sa araw-araw, takot po kayong gumawa ng masama sa inyong kapwa. Hindi niyo po pagkukulangin ang inyong mga timbangan. Kasi may takot kayo sa Diyos. Kaya gagawin niyo, yung timbangan ninyo, bago kayo magsisimula, timbangin niyo muna kung tama yung 1 kilo. Ano po? Tingnan niyo muna kung parehas. Maawa naman kayo sa mga namimili. Huwag niyo silang lokohin. Huwag niyo po sila lolokohin. Kawawa naman po ang inyong kapwa. Nabubuhay po kayo dahil merong namimili sa inyong paninda. Pero huwag niyo po sila lokohin naman. Gawin niyo tama ang kilo ninyo. Kasi, kulang yan. Yan. Kasi, kulang lang yan. Ayan. Okay. Ito yung asin mo. Ayan, yan. Walang daw ang kilo ng asin mo. Sabi nila. Ako wala akong sinasabi dyan. Basta sinabi nila. Hindi gumagana ang timbangan Yan. Ayan. Ganyan po talaga pag nadadahanan ng mga mali ng tao. O sino ang marites dyan? Uwi mo! Kaya nagmamali ng lumpia. Ayan. Alam niyo po, pag nangangaral ako dito, masaya ako. Bakit? Masaya din sila eh. Pag sinabi mong marites, ayun, alam mo na yun, nag-iingay sila. Nagtuturuan pa. Amen. Maganda po yun. Alam niyo po, sabi ko nga po sa aming mga pangangaral sa palengke, sa buong Pilipinas, kami lang po nangangaral sa palengke. Marami pong nabago ang buhay. Nang makapakinig po sila ng Ebanghelyo, alam niyo po, nabago ang buhay nila. Binago sila ng Panginoon. Eh bakit po? Eh sinuko na nila ang buhay nila kay Jesus. Takot po sila. Kasi
pag hindi ka magbago, meron po kasing babala ang Diyos. Ito, babasahin natin. Kapag hindi ka magbago, ito. Babasahin ko po ano. So, ginagamit ko pong Biblia. Women. Ang Biblia ng mga pastor. Babasahin ko po yung mga tao ngayon magbago. Ito para sa ito, kaibigan. Ayan. Hanap lang po natin, ano? Pera ko magbago na. Ay, sorry po. Ito, ano? Walang palaya, walang. Nakanakan palaya? Huwag ka na lang. Kailan ba yun po? Ilipat ko lang po. Ito po ang nakalagay sa Biblia. Kawikahan 29:1. Ang tao ngayon magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Ayun po, ano? Anong sabi po ng mangaral? Pag hindi ka nagbago, mapapahamak ka. Ay, tsaka. Yun po ang sabi sa Biblia. Kaya pag hindi ka nagbago, hindi na ako umuusga sa iyo. Yung salita ng Diyos ang umuusga sa iyo. Pero ang kabutihan ng Diyos, hanggat nabubuhay ka, hindi ka aakulan ng Diyos. Kasi mahal ka eh. Gusto niya magbago ka. Huwag niyo gayahin si Judas. Alam niyo ano sabi ni Jesus kay Judas? Buti pang hindi ka na pinanganak, Judas. O kita niyo po? Kasi inugas niya ang kanyang Panginoon na si Jesus. Pinabili niya sa 30 pirasong pilak. Ano po? Binita niya si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, buti pang hindi ka na pinanganak, Judas. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo magbago. Kasi po, ang tinatahak ng buhay natin, sa totoo lang lahat tayo, ang tinatahak natin buhay hindi po maganda. Ang tinatahak natin yung gusto ni Satanas, hindi yung gusto ng Diyos. Pero ang totoo, nang ginawa tayo ng Diyos, nang nilikha tayo ng Diyos, ang gusto niya gumawa tayo na, ito, papasahin ko po, ano? Ito po, ano? Nanlilikha po tayo ng Diyos. Meron pa siyang gusto niya pasunod sa atin. Sing salmon. Sing salmon. Ito, babasahin ko po. Ang gusto ng Diyos, nang tayo po ay nilikha niya dito sa mundo, ito po ang gusto ng Diyos na gawin natin. Efeso 2:10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pag-isa natin kay Kristo ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Nakalaan po tayo sa mabubuting gawa. Yun po ang gusto ng Diyos. Lahat ng tao, ang kanilang gagawin ay mabubuting gawa.
Pero anong nangyari? Imbis na maging mabuti po tayo sa paningin ng Diyos, ang sabi ni Pablo, lahat tayo pinapuhutan ng Diyos. Anong naging dahilan? Hindi po natin masunod yung kalooban ng Diyos. Miss ka pa? Naalala niyo po po yung tinuro na panalangin ni Jesus? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, ganun din sa langit. Masunod nawa ang iyong kalooban. Pero hindi po sinunod ng tao ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Ang tao po naging masama. Kagaya lang unang magkapatid, Adan at Eva. Yung isa mabuti, yung isa masama. Yung unang tao pa lamang po, nakita na po yung kasamahan eh. Hanggang ngayon, kumihirap pa rin po yung kasamaan sa mundo. Lalo na po yung iba, naturingan silang may reliyon. Naturingan silang may reliyon na mga mananampalataya daw sila kuno. Pero ang nangyari, masama silang tao. Nakikita niyo po yung balita kay Tibuloy. O malala ang tama. Appointed son of God, pagkatapos rabies. Ang nire-rape niya, may bata, may matanda. Hindi ba ganyan si Apollo Tibuloy ng Davao? Kaibigan naman ni Duterte. Meron din po ibang milyon, ganyan din. Yung founder nila, manyak din sa laman. Opo, meron ganyan. Maraming talaging pulis dito. Marami pong ganyan. Naturingan na sa reliyon sila. Pero yung founder nila, manyak. Opo, napakaraming ganyan. Bato-bato sa langit at tamaan tayo mayan. Ba't kayo magagalit kung totoo? Layasan nyo. Nakakatakot po. Naturingan, founder ng reliyon, manyak sa laman. Hindi po ba totoo yan? May mga kaso sila sa Korte Suprema na patunayan, manyak sila. Sino nagsasabi niyan? Ang Korte Suprema. Sino nagpatunay? Ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema, pinakamataas na korte sa Pilipinas. Sila po nagdi-define ng batas. Kaya ako, pag miyembro ako, nalaman ko yung leader ko, manyak, lalayasan ko yan. Hindi paninira pagbubulgar ng katotohanan. Kailan pa naging paninirang katotohanan? Patunayan mo, nagdadala ko ng Biblia, nagbasa ka. Na yung pagsasalita ng totoo, paninira. Kailanman, hindi ako naniniwala dyan. Pagsasabi ka ng totoo, naninira ka. Yan magsinungaling nakakasuka ng libel. Yan ang paninira. Pero yung nagsasalita ka ng totoo, hindi paninira yan. Purihin ng Panginoon. Kaya maraming tao ang napago sa pag-aaral sa palengke. Kaya ako natutuwa ko. Nandiyan yung tao ni Kibuloy, baka mamaya damputin ka. Pabayaan mo si Kibuloy. Intindihin mo sarili mo. Ang pagharap sa Diyos, kanya-kanya. Hindi mo ba alam, maharap ka rin sa Diyos? Dito pala nagtatago sa Christian. Pagdating ng araw, maharap ka rin sa Diyos. Hindi ko sinisiraan, sira na yun eh. Ano pa sisirain mo sa sira? Manyak. Gaya ng ibang reliyon, manyak din ng mga leader nila. Inaasawa ang hindi nila asawa. O hindi ba totoo yan? Ano pangalan nun? Mr. Villanes? Ay ano? Tali. Yung taga Batangas? Ay Cavite ba? Naisawa? Inasawa? Yan.
Yan lang po ang nakakalungkot. Naturingan sila po ay nasa reliyon, pero sila pala ang promotor ng kasalanan. Pinagtatanggol pa. Manyak na pinagtatanggol pa. Hallelujah. Demonyo talaga. Yan. Dito po tayo sa Pretil Market, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nakakalungkot lang, ano? Yung mali, pinagtatanggol. Mali, pinagtatanggol. Hindi dapat ipagtanggol yung mali, kasi mali yun. Babasa po tayo ng talata, ano? Lagay lang po natin, ano? Yan. Sabi ni Pablo, dito po, may nakasulat kasi dito, babasahin natin. Sabi niya, Kolosas 3:5, kaya't patayin na ninyo ang pagnanasang makamundo, ang pagkikiyapid, karumihan, mahalay na simpuyo ng damdamin, masasamang pagnanasa, at mga kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. 8. Ay, sa ano po? 6. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang lahat ng tao ayaw pasakop sa Kanya. Ayan. Anong sabi ni Apostol Pablo? Tatanggap ng parusa. Sino yung tatanggap ng parusa? Yung ayaw pasakop sa Diyos. Yung batas ng Diyos ayaw nila sundin, pero ginagamit nila pangalan ng Diyos, ginagamit ang pangalan ni Jesus. Pero anong ginagawa nila? Yung gusto ni Satanas, ayaw silang pasakop sa salita ng Diyos. Maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus, ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain ng araw-araw, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos. Imbis na ipabuhay po nila yung salita ng Diyos, anong sabi ni Pablo? Titakwil na ninyo. Ano yun? Yung gawang makalaman. Naturingan mga founder sa reliyon, manyak sa laman. Kaya hindi na ako magtataka kung yung kanilang mga miyembro, manyak din, na gaya ng kanilang founder. Napakaraming kaso po sa Korte Suprema, mga lider ng reliyon ay mga manyak sa laman. Napatunayan po yan ng Korte Suprema. Sana po mabago po tayo, ano? Yung maling gawa, hanggat mahari, iwanan na po natin. Kasi tumatanda na tayo. Anumang oras pwede kang mamatay. Yung kamatayan, wala po pinipilit taon yan eh. Alam nyo po, basta ka na lang mamamatay kahit anong edad mo. Pero mas maganda, bago ka man lang mamatay, mabago ang buhay mo. Kaya sana magbago kayo, kaibigan, ano? Sabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala sa Diyos. Ano sabi ni Pablo? Kasali ako dyan. Sa lahat na nagkasala sa Diyos, kasali si Pablo. Ano po bang kasalanan ni Pablo? Mamamatay tao lamang siya. Killer. Pero hindi pa po siya si Pablo noon. Si Saulo pa lamang siya noon. Ang pangalan niya Saulo. Ang pinatay niya po, yung mga tagasunod ni Jesus, hindi basta-basta. Ganyan din po yung mga reliyon ngayon. Sila nagpapatayan. Sila nagkakasuhan sa korte. Na nagsusumbungan sila na si ganito ay mamamatay tao. Si ganito ay ganito. Pagkatapos magka-korte sila. Bibitesa sila. Ikaw rin, manamatay tao ka rin eh. Manyak ka rin sa laman eh.
Isipin mo, ang inaasawa mo, lalaki. Hallelujah. Oh, hindi po ba totoo yan? Meron akong nakita ng video. Lumabas sa kwarto yung lalaki, ubad-ubad. Sumunod, yung founder nila, ubad-ubad din lumabas. Hallelujah. Nakakatakot. Masyado na pong masama ang ating mundo na ating kinagagalawan. Nahanap po kayo doon. Hindi ko Pero maganda po, kung mahal niyo po ang buhay ninyo, panahon na po para magbago. Doon po sa loob kanina, ang sabi niya sa akin, naninira daw ako. Paninira ba yung pagsasabi ng katotohanan? Hindi paninira yun, paglalahad ng katotohanan. Sa korte po, at pinaniniwalaan yung katotohanan. Ano po? Sa ebidensya. Di po ba? Sa ebidensya. Yan. Tandaan po natin, ang buhay natin bigay ng Diyos. Kaya gamitin po natin sa Diyos ang buhay na yan. Huwag natin gamitin sa iba. Huwag kayong pumayag na gamitin nyo ang buhay ninyo sa kawalanyahan. Alam nyo po yung masama at mabuti. Di huwag nyo pong gawin yung masama. Ang gawin nyo mabuti. Huwag kayong mandaya sa inyong mga kapwa. Lalo dito po sa palengke, yung timbangan ninyo, baka hindi parehas yan. Galit ang Diyos sa maling timbangan. Akala nyo po, hindi kayo nakikita ng Diyos. Tanaw po kayo ng Diyos, wala pong malilingid sa Diyos. Lahat pananagutin po natin sa Diyos yan. Ano man po ang ating ginawa, kita tayo ng Diyos. Ano po? Nandito po tayo sa Pretil Market. Ano? Pretil Market. Yan sa likod ko po, nakikita nyo po yung Pretil Market na nasunog noong Abril. Ayan o. Kasalukuyan po nilang ginigiba, ipagagawa ng national o ng local government yung palengke dito sa Pretil Market. Kaya tayo pong mga tao, bakit tayo tinuturuan ng salita ng Diyos? Hindi po masama ang turuan ka ng salita ng Diyos. Ang masama, nagmamatigas ka. Tinuturuan ka ng Diyos, akala mo kung sino ka magaling. Alam niyo po, babasa tayo ng Biblia. Hoy, huwag tayo mangakit. Ikaw, pare-pare kayo mga kabila ko. Iingay naman ito. Ayaw mo? Lumilipad po, malabasa, malakas ang hangin eh. Mga pare-pare ko sa kabila. Ito po, babasahin ko ha. Wala nagtata yung tumatanda ako pa babi. Atanda pa ako sa nanay niya. Sa Kamikahan 29:1. Ang tao ngayong magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Halimbawa, nabubuhay na sa kasalanan at nalaman mo mali pala yung ginagawa mo. Anong dapat mong gawin? Magbago ka. Kapag hindi ka magbabago, yun ang sinasabi ni mga ngaral. Pag ayaw mo magbago, mapapahamak ka. Ngayon, hanggat nabubuhay ka, hindi ka pa mapapahamak kasi mahal ka ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, mabago ang buhay mo. Ano po? Gusto ng Diyos, mabago ang buhay mo. Pero pag hindi ka tumalima sa Diyos, kahit sabihin mo pag paladasal ka,
mapahamak ka sa puwi ng impyerno pagkamatay mo. Ang impyerno po ang atungan ng kapahamakan. Kaya po ginawa ang impyerno para kay Satanas at sa kanyang mga anghel na naloko sa langit. Hindi tayo kasali dyan. Pero pag ayaw mong magbago, mangdaraya ka. Kahit anong gawin mo pa, aatulak na ng Diyos pagdating ng araw na mamatay ka. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa Prefield Market po tayo upang ibahagi ang mabuting balita na pahatid ng ating Panginoon Diyos. Hoy! Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ayan, nakikita niyo po sa background ko, ano? Yung Prefield Market. Ano po? Ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Kaibigan, ano lang ang dapat mong gawin? Like and share. Subscribe now. Now na. Ako. Ayan. God bless us all. Bye-bye.